Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Eto na, naglabas na po ng statement ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Tungkol po ito dito sa kontrobersiya na kinasasangkutan ni Henyo Master Joey De Leon. Ito po ay nangyari nung Sabado dyan po sa programa nilang EAT sa segment ng Gimme 5. Ito po yung statement, babasahin ko lang po. For immediate release, 25 September 2023, MTRCB to review complaints on EAT. Taking cognizance of the complaints from the viewing public in relation to EAT Gimme 5 segment aired last 23 September 2023, the Movie and Television Review and Classification Board o MPRCB shall determine if the same are valid and presumably violative of Presidential Decree number 1986 and or its implementing rules and regulations. O yan mga kababayan, yung pahayag ng MPRCB tungkol po dun sa lubid joke ni Henyo Master Joey De Leon. So ang gagawin ng MTRCB, titingnan nila yung nangyari, pag-aaralan nila kung ano ba talaga ang nangyari, at kapag merong nakitang violation, doon pa lang nila ipapatawag itong EAT para magpaliwanag. So sigurado marami na namang mag-react dito. Kasi ang gusto nung iba dyan, suspended agad. Gusto talaga nga ipatawag agad-agad. Hindi po ganyan ang trabaho ng MPRCB. Kasi kung matatandaan ninyo, ito pong It's Showtime. Makinig yung mga panatiko dyan Yung mga panatiko ng It's Showtime at panatiko ni Vice Ganda, makinig nga kayo. Bago po ipinatawag itong It's Showtime, mahigit 10 po ang violations ng It's Showtime na naipon dyan po sa MTRCB. Mahigit 10. Ulitin ko, mahigit 10. So hindi po agad-agad dyan, basta porke nagsumbong kayo, didesisyonan agad. Hindi ganun yan. Actionan agad. Inaksyonan agad nila Ang action, eto. Naglabas agad sila ng statement at sabi nila, in-inform nila yung publiko na pag-aaralan nila maigi. At kung meron mga nakitang violation, sigurado ipapatawag itong pamunuan ng EAT. Syempre, sino ba pamunuan ng EAT? Itong TV5 at itong TVJ Productions. So, ganun po ang siste. Hindi po yan basta-basta, tawagin mo. Hindi ganun. Hindi yan PTA. Baka akala nyo, Parents Teacher Association lang yan, na kapag may nagreklamong bata umiyak, papatawag agad yung mga magulang. Hindi ganun yon. Hindi po ganyan kababaw ang trabaho ng MPRCB. So pag-aaralan muna nila yan. Huwag kayong excited. Huwag kayong atat. Yung It's Showtime nga ang daming violations Hindi naman agad pinatawag yan at hindi agad sinuspend yan. Dumating lang siguro sa punto na sumobra ng dami ng violations ng It's Showtime, kaya na-suspend. Pero hindi po yan basta-basta sinuspend o naisip ng MPRCB na isuspend. Hindi po ganun yan. Marami po sila dyan sa MPRCB. Hindi lang po si Lala Soto. Baka akala nung iba, si Lala Soto lang ang nagde-desisyon dyan. Hindi po. Marami po sila dyan. Ang pagkakaalam ko, 30. Meron pong 10 mag-aaral ng mga complaints. May darating po na mga complaints dyan po sa MPRCB. Pag-aaralan ng 10, yung adjudication na committee. At kapag nakita nila na meron talagang violation, re-recommenda ng parusa. Pagka gawa nila ng recommendation para sa penalty, ano man yun, suspension man yan, cancellation, kahit ano dyan, basta penalty, ibibigay nila yan doon sa board. Anong gagawin ng board? Pag nabasa ba, sige, suspindihin mo. Ganun ba gagawin ng board?
Hindi. Pag-aaralan pa yan ng board. Kasi yung iba kasi, kala nila ganun-ganun lang. Pag-aaralan nyo ng board, mga abogadong magagaling yung nandyan. Hindi na nga kinakailangan bumoto ni MTRCB Chairperson Lala Soto eh. Ha? Kung hindi na kailangan yung boto niya, bakit pa siya buboto? Kung majority ng board, bumoboto sa suspension o cancellation o kahit anumang parusa na inirekomenda ng Adjudication Committee o base dun sa reklamo ng taong bayan. Ganun yan. Hindi yan katulad ng PTA. Pag may umiyak na bata, mami, naway ako ng classmate ko. Dahil sumbong ngayon si mami sa principal. Principal, inaway yung anak ko. O sige, patawag natin, bilis. Hindi po ganun yan. May pag-aaral pong ginagawa yan. So, yan po, ang gagawin ngayon ng MPRCB. Re-reviewin muna nila yan. At hindi natatagal yan. Malay mo, mamayang hapon, magkaroon agad sila ng desisyon. May makita silang valid and presumably violative kung nakita yan na talagang may violation. At against dito sa Presidential Decree 1986 sa kanyang implementing rules and regulations, malamang agad-agad ipatatawag yung EAT at ang itong TVJ Productions. So abang-abang lang kayo. Masyado kayo excited eh. Kaya itong mga panatiko ng Showtime at ng ni Visceral at yung iba dito sa Tape Bulaga na atat ding makaganti. Abang-abang lang kayo. Relax lang kayo, relax. Gusto nyo habang kayo nag-relax, watch a movie. Yung mga movie na nirate na ng MTRCB, dumaan na sa MTRCB, ayun ang panoorin ninyo. Relax, watch a movie. Ganun muna. Huwag kayong atat, huwag kayong nagmamadali. At darating din yung araw na aaring matupad ang inyong panalangin. O kaya naman kayo'y mabigo sa inyong mga naisin. Depende yan sa magiging pag-aaral ng MPRCB. So, yun mga kababayan. Aabangan na lang po natin kung ano ang magiging desisyon. Pero for the meantime, tigilan nyo muna yung pagtalak-talak. Marami po kasi nagmamagaling eh. Mali daw yan, mali daw yun. Kesyo nasasaktan daw yung mga taong nakaranas ng mga depresyon, yung mga taong naka-experience ng mga kamag-anak nila o mga mahal nila sa buhay na nagpakamatay. Ang dami na lang sinasabi. Di ba? Hintayin natin yung desisyon ng mga eksperto. Huwag po tayo masyadong magmamagaling. Saka pare-parehas lang naman tayo nagkakamali. Wala naman perpekto. Di ba? So kung nagkamali man si Joey De Leon at nakita yan ng MPRCB, o di dapat lang na parusahan itong EAT, bigyan ng penalty. At ito namang EAT, bigyan ng sanction itong si Joey De Leon. Ganun lang naman po yan kasimple. Huwag lang kayo magmamadali, relax. Kung kayo excited, masyado kayo excited eh. So, yun muna mga kababayan, nabangan po natin ang magiging desisyon. At sana po ang magiging desisyon ay neutral. Neutral po. Dapat po walang bias sa magiging desisyon ng MPRCB. Kasi yun naman po ang tinayuan yung tungkulin. Diba? Kung mali, mali. Kung tama, tama. Ganun po dapat. Hindi katulad ng iba. Kung yung idol nila mali, tama pa rin sa kanila. Diba? Hindi dapat ganun. Dapat, kung talagang may pagkakamali, ay patawan po ng sanction o ng parusa. So, yun lang po muna mga kababayan. Ingat po tayong lahat. God bless.